Atensyon mga Filipino senior citizens, pagpaparehistro sa database ng NCSC mahalaga para makakuha ng iba't ibang ayuda. Inilinaw po yan ng NCSC sa kanilang press conference. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Nilinaw po ng NCSC na ang pagpaparehistro sa kanilang database ay mahalaga para makakuha ng iba't ibang benepisyo. Mamaya-maya, pakikinggan natin yan mula mismo sa NCSC. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So, eto na. Mga Filipino senior citizens, pakinggan, makinig na mabuti dahil ayon mismo sa NCSC, ito ang dahilan bakit kailangan ninyong magparehistro sa database ng NCSC. Bakit nga ba ito napakahalaga? Narito atin pong pakikinggan at panonoorin. Sir, clarify ko lang po, no? Kasi meron akong napanood sa YouTube na yung mga hindi pa nakarehistro sa senior citizen, pwede magparehistro. At yung mga nakarehistro na raw po ay merong mga matatanggap na benepisyo. Tapos meron din pong mga reklamong dumating sa akin. Sila po ay nakarehistro, pero wala silang natatanggap na kaukulang benepisyo na manggagaling sa inyong ahensya. Ano po pwedeng masabi natin doon? Okay, magandang tanong po yan kasi this will siguro help us clarify the issue. Matagal na pong clamor yan ng lahat ng senior citizens na makatanggap ng ayuda. But with this registration, ang purpose po talaga natin dito is to create a database for senior citizens. Pero of course, that will also be the basis later kung meron ng ayuda para sa mga senior citizens. So sa ngayon, based on existing laws, ang may ayuda pa lang is yung mga indigent. So we are preparing the whole senior citizens population to register para pag dumating na yung mga ayudang lalabas ulit, naka-ready na po tayo. Hindi yung kung kailan lalabas yung batas, saka lang tayo mag-prepare. Mali po. Kaya we are preparing ahead dito sa mga batas para pag pasok niyan, ready na kagad tayo. Ayuda kagad. So sa ngayon, we are creating this elderly data management system based on RA 11982. Kung saan we are mandated to establish itong database for senior citizens. Ang ginagawa po namin is aside from sa ginawa naming online registration, we are also coordinating with the LGUs for them to provide us the hard copies or the information na hawak nila para lahat ng mga possible beneficiaries nitong expanded centenarian act natin mabigyan natin ng ayuda come January 1, 2025. So magagaling po sa LGUs yung mga data na kung matanggap namin, we will use them to be the basis for the giving of this ayuda for the 80, 85, 90, 95 years old tsaka centenarian na natin. Yung pong pagdating ng 80, magkano po yung makukuha nun? Okay, doon sa bagong batas, yung Expanded Centenarian Act, yung milestone age na 80, 85, 90, 95, basta dumating sila ng 80 nitong March 17, 2024, yun ang starting point natin eh. They will receive 10,000. Okay. O yung 80, 85, 90, 95. So kung mag-birthday ka ng March 17 hanggang 2024 up to March 16, 2025, you will receive 10,000 pesos.
May pondo na po yan. Nasa gaana po. But siyempre yung batas po natin lumabas March. Ang magbe-benefit muna dito yung born 2025. So, mag-request po kami ng augmentation para mabigyan po yung March 17, 2024 hanggang December 31, 2024. Mabibigyan po lahat yan. Medyo mahuhuli lang ng konti kasi yun nga, alam mo naman yung budget natin, medyo hindi nako-cover kagad yung same year. Palaging after Kasi nga po, nagtatanong sila sa akin, hindi ba pagdating ko ng 80, dapat meron na ako matanggap? Kailangan po ba naka-registered na sila? Kailangan irehistro muna natin sila. At saka, hindi po retroactive yung batas. Hindi po ibig sabihin na nitong Enero ng 2024, ikaw ay pumasok ng 80, ay bibigyan ka. O kaya naging 84 ikaw, ay bibigyan ka kasi mag-85 ka na. Hindi po ganon. Very specific po ang batas. I-discuss po natin yan in a different forum when we are, pagka na-publish po yung ating guidelines, no, ngayong October 21 sa National Gazette, then we will be requesting PIA to help us again para ma-disseminate natin at magkaroon tayo ng information campaign sa buong Pilipinas para sila ay maka-avail nito pagdating ng January 1 next year. So ayan mga Filipino senior citizens, malinaw na malinaw po ang sinabi ng NCSC kung saan napakahalaga talaga ang pagparehistro dito sa database ng NCSC dahil dito po nakasalalay or batayan po ito para makatanggap ng ayuda na meron po ang NCSC kagaya po ng pamamahagi ng 10,000 pesos na cash gift para sa ating mga lolo at lola na may edad 80, 85, 90 at 95 years old. At ito nga ay magsisimula na ngayong January 1 ng 2025. Next year na yan mga kablags. Itong ating expanded Centenarian Act. And yung ating mga paparating pa ng mga programa at mga ayuda, kagaya po ng social pension, kung ito ay maililipat na nga po from DSW dito NCSC, ay of course, NCSC na po ang mamamahalan yan. And kung magiging batas po ang ating Universal Social Pension, ay of course, NCSC din po at mamamahagin yan mga kablags. Kaya sa mga hindi pa rehistrado sa database ng NCSC, ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph. Malapit na tayo sa 7 million na registrants dyan sa database ng NCSC. Kaya naman, wag na magpahuli magpatulong kayo sa inyong anak or kapamilya na marunong ng online registration, kundi kaya sa OSCA office, lumapit kayo para magpa-assist kayo na irehistro sa database ng NCSC. Kaya naman, mga senior citizens, ano po ang komento nyo regarding dito sa pagpaparehistro sa database ng NCSC? Isa po ba kayo sa excited na para sa mga benepisyong ibibigay ng NCSC kung kayo ay rehistrado? Komento nyo na sa comment section na nasa baba. Bago ka matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto mong i-miyembro, pwede po, i-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay, mga benepisyo na may kinalaman sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang ating notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.